Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian P.C. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 22, 2024. Ngayong araw po ay ating ipagpapatuloy ang ating series which is about the power of humility. Specifically, ang topic po natin for today ay humility makes us safe in God. Now, ang talata po natin ay manggagaling sa Luke chapter 18 verse 14. Sabi po rito, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Sa Tagalog po, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay umuwi sa kanyang bahay na pinaging matuwid, ang isa ay hindi. Ito ay sapagkat ang bawat isang nagtataas sa kanyang sarili ay ibababa, at ang bawat isang nagpapakumbaba ay itataas. Ngayon naman po tayo ay dadako sa mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito. Una po, pride makes people think they are righteous. Yung pride po, ito yung nagsisimula tayong mag-isip na mas mataas tayo kaysa sa ibang tao. Ang tingin natin minsan sa sarili natin righteous, na malinis, mabait, matino, kahit na ang daming kasalanan. Kasi po, ang tao, likas na talaga sa tao na i-compare ang sarili nila sa mas mababa sa kanila. Kaya minsan, ang akala nila sa sarili nila is malinis silang tao, mabait silang tao, matino. Kasi ang kino-compare nila sa sarili nila is yung mga taong sa tingin nila ay mas mababa pa sa kanila. Hindi nila alam na napakasama na pala nila, tapos ang tingin nila sa sarili nila is mabait. Next po is pride makes people stiff-neck. Diba pag may stiff-neck ka, hindi ka makalingon ng maayos. Sa isang pwesto lang yung leeg mo, isa lang yung tinitignan mo, hindi ka makalingon sa iba. So, ano bang ibig sabihin ng stiff-necked people? Yung nagpakalayo-layo ka sa Diyos, tapos ayaw mo lumingon at magsisi sa harapan ng Diyos. Sila yung mga mapapride na tao na kahit tawagin sila ng Diyos, ayaw nilang manimbalik sa Diyos. Tingin nila sila ang tama. Akala nila yung daan na dinadaanan nila is patungo sa tama, pero hindi nila alam na maaari silang mapahamak. And lastly po is pride separates people from God. Ang kayabangan po ang naghihiwalay o nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Kaya naman po, para sa ating application, una po, repent while we have time. Mahalaga po na ma-realize natin na yung oras is limited, na maaring bukas there's a possibility na wala na tayo. Kaya habang may chance ka pa, habang may oras pa, kasi yung oras, limited resources, scarce yan eh. Habang may oras ka pa, mag-repent ka na, matuto kang magpakumbaba. Next, return to God in humble submission. Ikaw ay manumbalik sa Panginoon na humble submission, meaning may pagpapakumbaba. Remember sa nakaraan nating daily devotion, ang ating Panginoong sa Kristo mismo ang nagturo sa atin kung paano magpakumbaba. Kaya wala tayong reason, we have no excuses para hindi tayo magpakumbaba. And syempre, lastly, recommit to live for God. Tayo po ay matuto na mamuhay gaya ng ating Panginoong sa Kristo, matuto na mamuhay para sa ating Diyos. Samahan natin ito ng humility. Tayo ay matutong magpakumbaba. Huwag po tayong magyabang, dahil kapag tayo po ay nagyayabang, ito po ay papalayo sa ating Diyos, papalayo sa ating Panginoon. Tayo po ay mamuhay para sa Diyos. Tayo po ay matutong magpakumbaba.